Ngayon naman, puntahan natin yung ating mga tanim na napir doon sa likuran. Kung sumibol na ba yung mga bago natin tanim doon. Mula nang nagtanim kami ng napir doon, hindi na po natin nabisita. Doon sa may falls. Pero sa kabilang area mga kaprobinsya, sabi po na ating mga kasama, na harvest na po nila. Yung mga bagong tanim lang natin ang hindi natin nabisita. Yung pinagtaniman natin ng kalabasa dati. Dito po, maraming damo yung mga napin natin dito. Sinayaan na po namin yung mga damo. Kasi yung damo, pagkain po namin sa aming mga alagang bata. Sa mga nakaraang araw ay baha naman dito sa amin. Kaya napaka linis ng tubig. Linis po yung tubig mga kaprobinsya, basta palaging may baha. Dati po yung sapa namin dito mga kaprobinsya, marami dito il or bais at saka mga tulang ang tawag dito sa amin, tulang or gagawan. No, andito pa kami nakatira, pero na nalaman ng mga tao na may laman yung sapa namin, ang ginawa nila yung iba nilason. So sayang, naubos yung mga tulang dito kasi nilason nila, pati mga maliliit namatay. Nakakabis na po yung napir dito, pero tingnan nyo po, napakadali lang sumibol. Tag-as na po kasi palaging umulan dito sa amin. Wow, yung napir namin oh. Nung nagtanim kami ng napir doon, napaka-kuan pa sa ating mga napir rito, maliit pa. Pero nung nalagyan ng pataba, napakabilis tumubo mga kaprobinsya. Ayun, pwede namang harvestin. Pag maubos yung napir namin doon sa kabila, sa inupahan natin na area, dito naman kami mag-harvest. Napakaganda po, basta giant yung napir na itanim natin. Yan, sumibo na mga kaprobinsya oh. Yung mga napir na tinanim natin mga nakaraang linggo. Sumibo na. Basta palagi umuulan, napakaganda po sa resulta sa ating mga tanim. Yung falls namin dyan oh, malakas naman yung tubig. Kung hindi namin trabaho yung aming area dito mga kaprobinsya, masayang lang yung lupa natin dito. Kasi nang dumating na dito, dyan banda, medyo masukal yan. Napakaraming damo, mga baging, mga walang pinta na kahoy na tumubo. Kaya napagpasyahan namin na taniman natin ng napir. At ngayon napakinabangan na natin. Pati dito oh. Dati takot ako pumunta dito mag-isa kasi masukal dito, maraming mga kahoy at madilim. Pero paminsan-minsan po yung mga kasama namin dito, nakakita sila ng sawa. Mga malaking sawa po yung napansin nila nung andun sila, nung nagtanim kami ng kalabasa dito. At prone po dito sa mga sawa at saka bayawak, dahil doon masukal doon.
Maraming mga bato doon. Tapos hindi na po yan napuntahan ng tao. Wala na po mga tao na pumunta dyan. Wala na po mga ngaso. Dahil mahirap yung daan. So dyan po nakatira yung mga sawa. Pag minsan mapunta doon sa ating area. Sabi ng iba yung mga sawa na nakapunta doon sa ating area, mga ano daw yan, na ano daw yan galing sa taas na anod at doon huminto sa area natin. Sa ngayon mga kaprobinsya, medyo maliit pa yung mga napin natin dyan, pero isang buwan mula ngayon, kasi nalagi na po yan ng pataba, mabilis yan tumubo. May kahoy dito, himunduan po ang tawag sa kahoy na yan. Yan, himunduan. Yan po ang maganda sa Napier compare sa ibang tanim para sa mga alaga natin. Napakabilis lang tumubo. 2 to 3 months pwede na tayo mag-harvest. Doon po sa ibaba nating tangke sa may bukal, may nakapagsabi sa atin, isa sa ating mga kaibigan, si Boso si dito, maganda daw magtanim ng saksak. At naisipan ko ngayon na pag may similya doon ng saksak, itanim natin doon kasi may tubig doon, alagi lang basta yung area. Try lang natin. May saging tayo dito mga kaprobinsya, oh. Pwede na harvestin. Buti lang nadaanan natin, kasi pag hindi natin yan nakita sa ngayon, malaki ang posibilidad na kainin lang yan ng paniki. Pag mahinog to, pwede na to kay Goy-Goy. Baka natin sa limer, oh. Ibalik naman siya sa kulungan. Kailangan po na palabasin sila palagi mga kaprobinsya. Si limer hindi po siya masyadong mataba. Sa tingin ko po dito regular yung katawan niya. Hindi naman sa payat, hindi rin mataba. Very good. Kasi pag patabaan natin siya ng gusto mga kaprobinsya, baka ayaw na niyang tumasta. Sa mga nakaraan nating video, nagbinta po tayo ng isang baka dito. Nagbawas tayo, binawasan natin ng isa. Sa mga nagtanong kung magkano yung binta natin, yung binta natin ay nasa 75,000. Pero hindi pa kinuha. Andyan pa siya, oh. Tatlo po sila magkasabay na binili natin mga kaprobinsya. Yung isa at yung isa na galing sa Dulul Bakong. Ang kapital natin sa kanya nasa 50,500. At naibinta natin sa halaga na 75,000, nalagaan natin sa loob ng nagpas 4 na buwan. Hindi naman tayo lugi. 4 na buwan lang, medyo malaki-laki po yung tinubo. Suga, oh. Balak niya sigurong sumunod, pero nasayangan po tayo sa kanya mga kaprobinsya pag ibinta natin siya, kasi kuwan pa, batang bata pa, wala pang bungal. Pero matapang siya. Mas kalmado pa sa kanya si Bitas. Yan po ang naibinta natin sa halaga na 75,000. Nalala ko po dati yung ating alaga na baka, si Lolong. 75,000 din yung binta natin. Grabe. Sugan ba kahasa? Pero idaro daw ganyan para mawala ni kaisog ani. At yung baka natin, nakaubos lang siya ng 5 sakong kupramil sa loob ng
lagpas 4 na buwan. Tapos yung Cupramil nasa 780 per sack to 840, depende sa tindahan. Yan lang po ang presyo. Ay, dugo ali do. Dito na tangkal. Saan naman no? Malawang na yan. Kagawaling mayo itong baka. Uy! Pero hindi pa siya kinuha mga kaprobinsya. Sa sunod na araw pa sa kunin. Okay lang kahit magbawas tayo ng mga baka dito. Kasi may mga kapalit naman tayo dyan. May mga buntis naman tayong baka at saka may mga maliit tayong baka. 56,500. Nakaubos ng 5 sakong Cupramil. At sabihin natin na isang sakong feeds. Tapos nalagaan natin sa loob ng lagpas 4 na buwan. Yung baboy mga kaprobinsya, maganda din sana yan alagaan kung hindi pa bago-bago yung presyo. Kasi pag mag-alaga tayo ng baboy sa loob ng 4 na buwan, nasa mga 100 kilos na yan bawat isa. Pero ang problema lang pag bumaba yung presyo. Katulad ngayon na nasa 150 to 160 per kilo yung live. So malugi tayo. Kasi kadalasan po maraming nagtatanong alin ba ang magandang alagaan, yung baka or baboy. Depende lang sa sitwasyon at depende naman sa kakayahan ng mag-alaga. Kung marami kayong kumpay, so hindi tayo kailangan pang magpakain ng Cupramil. Tulad dito sa ating mga baka, yung isa na naibenta natin sa halaga na 75,000, kung hindi lang tayo nagbigay ng Cupramil, so medyo malaki-laki yung kita natin. Pero dito sa atin, kulang po yung ating mga napier, kaya tayo nagbigay ng Cupramil at saka konting feeds. Tapang. Ang kagandahan sa baka, pag wala tayong Cupramil or wala tayong pambili ng feeds, tapos marami tayong napier, okay lang, goods lang. Lalo na pag season sa pag-harvest ng tubo, pwede lang. Pero yung baboy, hindi pwede. Kailangan na may malaki tayong kapital kasi hindi sila pwedeng bigyan ng puro napier lang. Kailangan sila ng bigyan ng feeds. Pag may malaking area tayo, tapos may kapital tayo, pwede naman baboy. At yung pag-alaga ng baboy dapat mapahon ba. May target tayo na buwan kung kailan tayo mag-fattening or kailan tayo magbinta ng mga biik lang. Yan po, sistema. Kung mga anak yung baboy natin sa buwan ng September or October, pwede yan i-fattening kasi magmahal yan sa sunod ng mga buwan pagdating ng December at saka January. Pati yung baboy pang litson napakamahal. Pero pag marami na yung alagaan natin, depende lang yan sa diskarte sa nag-alaga. Yung sa atin, hindi po yan marami. Sa ngayon, nasa 4 lang yung inalagaan natin dyan na mga para pang inahin. So kung mga anak yung mga baboy natin dyan, pwede natin silang ipatining. Tapos yung pag-alaga din ng baka, pwede din tayo magpatining. Pero yung magandang ipatining mga kaprobinsya, yung may mga edad na. Sa tingin ko po, sa 3 nating baka na sabay na nabili natin, yung ipinalit natin kay Pogi at ni Pungkong, hindi na po tayo lugi sa kailang 3. Lalo na pag sinabay natin sila sa probinsya. Pero tinira po natin yung dalawa, yung galing sa Dudol Bakong at yung isa na galing sa Panyabunan, kasi napapansin po natin na mga bata pa sila. May ibuga pa ba? Dati po nung may nakabili dito sa atin ng babaeng baka, hindi sila nagsisi sa mga baka natin. Sa ngayon, paulit-ulit sila nagtanong sa atin kung may available ba tayo na babaeng baka, kasi gusto nila bumili ulit. Kasi yung baka na galing dito sa atin, malakas nang kumain ng Cupramil at saka malakas na din kumain ng kumpal. So hindi na sila nahirapan sa pag-alaga. Kasi sanay na sila at hindi sila sanay sa pastulan. Sanay sila na kinumpayan lang. Pag magkuha na po yung isa nating baka na naibinta natin sa halaga na 75,000, bala ko po na iwalay na yung isa nating baka doon, yung si Junior Pogi. Kasi hindi namin siya mapupusan sa pagpakain ng Cupramil pag ando na siya. Pag magugutom siya, lumabas lang siya at kumain ng napier doon. So sa tingin ko po, kailangan po namin na iwalay siya para tumaba naman yung nanay niya.
Napakapayat na po sa nanay sa ating baka. Siguro. Sa guli lagi ko pramil yung pagkaon do. Puro na feeds ha. Ya, hodo na pa yan eh. Ma. Pag malapit na po mga natin baka natin, ipalabas na po natin sila. Pagkainin natin yung ating mga alaga dito na mga bingala. Pati yung kalapati. Yung kalapati mga kaprobinsya, napakarami na nila. At isipan po natin na magbawas sa kanila. Bawasan natin yan. Yung mga pato po namin, ilipat po namin yan doon sa kabilang bakod. Si Mateo, nung pinalabas namin si Mateo, yung ating aso, hindi na po namin siya hinayaan na makapunta dito. Sinalian po namin siya para hindi siya makadali sa ating mga alaga ito na gansa. Ayun po yung gansa natin, malaki na, yung tatlo. Ganyan po kalaki dati yung nadali ni Mateo. Stay. Yapin. Sao đại chuyện lắm. Tuloy dyan ito yung kahal ng ilawati yan. Tagot lo na ganyan. Magagawas na kayo hurot gina. May kalapati o na nakikain sa ating mga alagang pato. Parang pato lang siya. Di ba na pabo daw? Ay, Kuya Bob na akong gikuha. Oo, Kuya Bob na ako paano. Oo, di ba sa luwan kayo? Ano ba kapagin siya? Uy, kaya mo na yung lupag. Dito na si Dodong, kung ano gusto yung alamin. Bingala. Pinakay pa lang yung kalapati natin. Suong yung ilo-ilo. Sa gawas na ganyan yung itlo. Iso?
May mga sisiw pa tayo ng manok. Nasa loob ng kulungan. Bawal silang palabasin ngayon. Kasi palaging umuulan. Mamatay lang sila. Marami po ito. Sa dalawa. 2 kamungaan. 3. Bali 3 inahin. Yung may mga sisiw. Mukhang kailangan na po namin gumawa ng mga bagong paitlugan. Oh, nasira na. Nabulok na yung mga paitlugan natin dito. Pati yung ating kulungan ng ating mga sisiw, bulok na din. May naglimlim dito. Medyo matagal-tagal na po na hindi pupunta dito yung bayawak. Hindi bumisita dito sa amin. Takot siguro sila pag may ulan. Pero pag galing sa ulan tapos kinabukasan mainit yung panahon, yun po ang time na magsilabasan yung mga bayawak. Si Paula, pakainin naman ng feeds. Kagi hulom na dito ng kahugaw nga naong. Yung bibig niya dumiretso sa pakainan. Huwag kang pumunta doon sa napir ha. At yung manok natin oh, gustong magkikain. Sa mga hindi po nakapanood sa una nating mga video, yung isa nating kalabaw na si Tisay, nakasahanan ni Palo. Napakasaya po ni Bird Passer. Kasi yun po ang pangarap niya. Naalagaan niya si Tisay. Tapos pag magrandi, si Palo yung pakasahin. At natupad po yung pangarap niya. Bilog na bilog po yung katawan ni Paula. Si Tisay naman, oy! Gusto niya kumain agad ng napir. Bawal yan, Tisoy. May style. Inahan isang napir ba? Di juga mo tabok ka na yung galaki, soy. Lingaw-lingawan ba? Murag bata ba nga? Pulugsog kayo. Tisoy, isang beses lang siya makahila ng karosa sa loob ng isang linggo. Kasi hindi na po kami naghakot ng kumpay. Pero pag mag-harvest na po ng tubo doon, sigurado po na mapasabak namin sa sakutan. Si Tisoy, pag may puto yung katawan niya, napakadali lang mapansin. Ay, kuto ni daw. Dali ang muli ka puto. Pero wala na garapata. Libon. Puto ra mo. Na-sprayhan mo itong baka dito. Malimot ka. Marilis ba? Kahit pumatay na kay Ana. Uy! Oh! Hindi siya mukha sa baw di ay? Pao ni sa ba? Ano yun na bang... Matagal siya matapos oh. Sa pagkain ng Cocamel, hindi katulad ni Paula. Paula, madali lang. Daghan nagyapok sa baw, bisan og ganihara kinaon. Unod lagi ka. Ang yang dakpo na unod balik sa mohigop sa baw. No. Pero suyo po ni mo soy. Purot na na soy, mo pa lang gisoyob soy, ganihara na. Mukhang naguto na si Paula oh. Kanina pa siya nakatingin sa kumpay dito. Bigyan natin ng konting kumpay. Kailangan po yung i-chop yung mga kumpay nila. Oh, imo rasa. Ito so hindi pa rin siya tapos. Yan. Hindi pa rin siya natapos oh. At marami pa rin sabaw yung pakainan niya. Goy. Ibang klase ng saging mo, Goy. Itim. Ay, balatokon. May bunsalo. Yung saging namin ito, kaya napakaliit. Tingnan natin kung kaya ba yan sa sikmura ni Goy. Dali lang balatan. Okay, balatokon, Goy. Kaya na, Goy. Kaya sa, lamit na sa.
Kamera man guni. Di mo ni mausik. Kabalo po ng pili oh. Dipili po yung dili balatok. Yung may diferensya. Hindi niya kinain. Mga kaprobinsya, kaya na po yung ulam namin, adobong pabo. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na na. Merah Jun, merah Jun. Init ini udah. Wah. Kira. Oke lah. Ojo. Muka aku mayo. Kamu mayo pre, sini pre, kamu mayo pre. Hit nga daw. Ay, nado rin tao. Di ba boy? Nandun. Magkano? Magkano? Saya yang tinggi dong. Ayun niya, ubo. Kanta naman. Mayo. Midday yan. Midday. Lipay ginugas mama ni mo do. Pagkatawo ni mo ano yung kulubtana. Sinilang ka pa. Sinilang ka. Alipay. Isa ba? Kaboy. Kakabal-balakay. Gusto na pas ng papan mo doon? Tablag? Sir. Pag-malayo anak niyo ako. Baga. Sino inom? Pagkagad mo naman tayo?
Ikaw ba? Kita pa pumunta siya. Pero nagatuloy nila Junior eh. Oh, alam mo nakatuwa eh. Pero mangod ba? Hindi, may dadon. Hindi, may dadon ba yan? Huwag nga tagas mga 38 days, nagkaroon siya. 14 ka ron? Yan ba? 14 na ka, mga 9 anyos. Pagkakaroon? Abasa pa ka naman tayo? Kaya si Uncle Hariol, 30 pa man. 20 days mo ako. Ayun nga, 24. Sa Martin nga itong karton. Parang dagdag pa sa trabaho. Sa tubuhan, ito plaza. Tubuhan. Tidak naman sa kabog ni Abroad eh. Lakot na.